Kaya ka nga nagninegosyo para kumita. Para saan? Nasa sa'yo yan. Kung gusto mong kumita para lang mabili mo lahat ng gusto mo, o para magawa mo lahat ng gusto mo sa buhay, maibigay mo sa anak mo lahat ng mga gusto, pwede. Pero hindi ganun ang negosyante. Kailangan tuso ka. Katulad ko kayo. Kasi ako tuso ko. Hindi ko ikinahihiya. Tuso ko pero marunong ako tumulong sa kapwa. Pero pag tumulong ako, hindi ibig sabihin wala ako ititira para sa sarili ko. Mas malaki may tatabi ko kaysa sa ginagawa kong pagtulong. Ang pagtulong ko, hindi naman pwede lahat ng pera ko ibibigay ko sa mahihirap. Hindi pwede. Pero tumutulong ako. Pero Hindi may lahat pick up kayang sa pera. tulungan. Kailangan ganon. Kasi iikot pa rin yung pera mo sa negosyo. Ay, tinamaan ka pa. May mga pagsubok din yung mga negosyo mo. Dumarating sa panahon na may pagsubok yan. Matapatan ka lang ng kalaban, tapos ka na. Paano ka makakaisip ng bago kung wala kang paikot ng pera? Dapat ganun ang mindset. Correct. Kailangan may fears, Correct. may takot. Kaya kailangan tabi ka ng tabi. Para kung sakaling ngayon kumikita ka, bigla may darating na Pagsubok. kalaban, alam ko na. Meron akong puhunan, alam ko na. Kaya ka nakakalaban. Kaya ka may bala ka pa. Kasi may pera ka. May bala ka. Ang problema kasi sa mga Pilipino, pag natapatan ka ng kalaban, wala ka na magawa kasi wala kang extra money. Kaya hindi mo na alam kung anong bala ilalabas mo. Ganon dapat ang mindset. Ha? Opo, matuto na kasi alam mo sa totoo lang, ito ang problema mo. Okay? Ako, honestly, ako natutuwa sa takbo ng ano mo. Sa takbo ng pera. Kailangan talaga marunong ka. Ang sarap kaya maging mayaman. Pag sinabi nyo hindi masarap pa mayaman, hipokrita ka. Correct. Hipokrito kayo. Kaya nyo lang sinasabi hindi masarap maging mayaman. Hindi nyo Kaya mo lang naranasan. sinasabi hindi totoo na masarap maging mayaman, mas gusto ko ganito. Kasi dukha ka eh. Hindi mo naranasan. Dukha ka eh. Kaya natutuwa, kaya ganyan ang mindset mo, dukha ka eh. Ginagawa mo lang lisensya yung katayuan mo ngayon. Ay hindi, masarap mayaman. Mas masarap ganito, simple lang kami. Pero ang totoo, gusto mong yumaman. Huwag tayong hipokrito. Kasi iba talaga pag mayaman ka. Kasi hindi naman mayaman na mayabang ka. Mayaman ka pero naibibigay mo ang lahat ng kailangan sa bahay. Bukod doon, kung sakali man may magkakasakit, hindi ka natatakot. Kahit paano may paglaban ka. Yun mismo. Yun lang naman yun eh. Kaya masarap maging mayaman. Pag namayaman ka, natutulog ka sa airport. Di ba masarap? Yes. Ngayon, sabihin mo sa akin gusto mo maging mahirap. Eh bakit nagmumura ka, nagpapaypay ka? O ngayon, masarap maging mahirap, bakit ka naputulan ng kuryente? Correct. Bakit ka naputulan ng tubig? Nagmumura ka. Eh akala ko ba masaya ka? Hindi masarap maging mayaman. Excuse me. Masarap maging mayaman. Mayaman na masipag. Hindi naman yung eksaktong mayaman na mayaman. Alam mo kung anong gagawin mo? May iba mayaman sa pera at sa utak. Ikaw naman, kung hindi ka mayaman sa pera, mayaman ka sa utak. Kasi ang pera pumapasok lagi. Dalawang katangian ng pagyaman. Hindi naman, may iba naman dyan, hindi naman kasing yaman ng mayaman na mayaman. Pero, mayaman siya sa diskarte, mayaman siya sa utak. Kasi hindi sila nawawala ng pera. At may naitatabi siya. Kasi meron siya nito. May iba naman talaga, may utak na talagang nagpayaman talaga. Kasi sinobra niya yung sipag niya. Kaya kayong mga mahihirap, galit kayo sa mga mayayaman. Minumura nyo kami mga mayayaman. Hate na hate nyo kami. Lagi kayo may mabibitawang mga salita. Paano? Inutil kayo. Paano? Tamad kayo. Paano? Sinisisi nyo sa amin yung kahirapan ninyo. Kaya galit kayo sa mga mayayaman. Pero hindi kayo galit sa mga katayuan nyo na kayo ang totoong dahilan kung bakit kayo naghihirap. Sinisisi nyo lang sa mga mayayaman.
So anong kasalanan namin? Ngayon, kung minumura mo ang mga mayayaman, kung magtampo ang mga mayayaman, umalis ng Pilipinas yan, paano tayo mga mahihirap? Saan kayo kukuha ng trabaho? So ikaw naman, simulan mo na ngayon mag-ipon. Kasi gagamitin mo yan sa pagtanda mo. Kapag kumikita ka, tabi mo, huwag kang masyadong bigay. Hindi ka pwede hingan. Ipapaliwanag ko, ako naman pinapaliwanag ko sa anak-anak, ito itatabi natin kasi ganito yan. O ito lang ang pera natin ha. Kasi tiis-tiis tayo. Kung iniisip mo mayaman si Papa, kasi lahat mabibili ko, excuse me anak, ang kinikita ko na pupunta, may sweldo din ako sa pinatatakbo kong Lucky Charm. May sweldo ko dito. Kailangan ganun ang takbo. Kahit negosyo mo, may sweldo ka sa negosyo mo. At hindi mo pwedeng galawin ang pera mo na kinikita mo. Kaya kailangan maglaan ka ng sweldo kung ano ang negosyo mo. Hindi pwedeng lahat na lang gagastusin mo. Ganyan na kasi mga Pilipino eh. Ako, akin to negosyo. So, yung pera na kinikita, yun ang ginagamit ko. Kaya tuloy, walang natira. Dapat kasi ang mindset, may sweldo ka lang. Sunduan ka lang din. May sweldo kayo. Dapat ganun. So, sweldo mo sarili mo ng 15,000, 20,000. Tapos the rest lahat ng kita pasok sa bangko. Alam mo, pag sinabi mong konti lang ang pumapasok sa bangko, may pumapasok. Okay pa rin. Ang masama, walang pumapasok. Pero, ang gawin mo, wag mong isipin na walang kwenta yung naitabi mo. Meron. Kahit konti, meron yan. Meron yan. Basta importante lang, maging maingat ka lang. Baka mas malaki pa maitabi mo. Okay? Ayoko na nilalapitan ako ng kamag-anak ko. Sinasara ko ng pinto. Ayoko na pumupunta sa akin para manghiram ng pera. Sinasara kong pinto. Maramot ako pagdating sa pera. Bakit? Pera ko yan eh. Pinaghirapan ko yan. Pera ko yan. Pinaghirapan ko to. Hindi mo pinaghirapan. Madali lang sa'yo lumapit at umutang. Buka bibig mo lang utang. Samantalang ako, pawis ko. Hirap ko. Pagod na ako, hindi ako natutulog. Tapos eto ka, bigla mo na lang hiramin yung pera ko. No way. Tsaka hindi masama magsabi ng hindi. Hindi masama magsabi. Alam mo, isa sa hinahangaan ko na natauhan. Eto, pakinggan nyo ha. Isa sa mga hinahangaan ko na natauhan na dumaan sa pagyaman, sa paghirap, at pagbabalik sa kung anong estado ng buhay niya, si Rosana Roses. Kamakailan pinanood ko ang interview ni Rosana, pati yung luma. Kasi may aral eh. Rosana Roses is famous celebrity. Noong panahon na yan, talagang umuulan ng pera sa kanya. Siya na rin na nagsabi, marami siya nakaaway. Naghirap talaga bumagsak si Rosana Roses. Nagkalat? Oo, nagkalat. Pero alam mo ba nung punta kay Rosana, nung pa, itong babaeng ito makakabangon. Nung pa talaga, hinihintay ko na lang ang tamang panahon na bumangon yan. Kasi alam mo ba, si Rosana ay taga Don Antonio din.